Full force na ang pamilya Duterte sa pagkwestiyon sa pag-aresto kay Digong. Lumipad naman kaninang umaga patungong Netherlands sina VP Sara at Congressman Pulong para sundan ang dating Pangulo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, may impormasyon na ba kung nagkita na sila? Corina, sa huling monitoring natin, wala pa tayong impormasyon kung nagkita-kita na ang mag-aama. Pero ayon sa isang update online, no, si former President Rodrigo Duterte, yung eroplanong Lulan siya, no, nakaalis na mula Dubai after 11 hours na layover at en route na papunta sa Netherlands. Ganon din ang eroplano ni Vice President Sara Duterte. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Kuha sa Instagram story ni Kitty Duterte ang matapang na hirit nito kay CIDG Director Major General Nicolas Torre. Ilang minuto bago isakay ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang eroplano patungong Netherlands kahapon. Kita pa sa isa niyang IG story ang punit nitong turtleneck top na resulta raw ng harassment ng kapulisan sa pamilya niya. Kasama ni Digong si Kitty sa pagdating dito sa Pinas kahapon mula Hong Kong, bago sinakay ang dating Pangulo papuntang Netherlands. Anya, kidnapping daw ang ginawa ng gobyerno sa kanyang ama. Sa isang throwback photo, sinabi ni Kitty sa caption na habang buhay siyang proud maging anak ni Digong at sinabing, "I am a Duterte." Nang makarating si Digong sa Dubai, nag-post si Kitty ng isa pang IG story ng video call nilang mag-ama. Isang sandwich lang daw ang pinakain sa dating Pangulo sa kabila ng 8-hour flight nito. Kidnapping din ang pagtingin ng kapatid ni Kitty na si incumbent Davao City Mayor Baste Duterte sa naging pag-aresto. Aktibong nag-share ang alkalde ng mga post laban sa Marcos administration. May isa pang ang shared post na nagsasabing budol king umano si PBBM. Sinabi rin ni Baste na political maneuver daw ni Marcos ang pagkaaresto sa dating Pangulo. Inihambing pa niya sa clowns o payaso ang galaw ng mga otoridad. Desperado lang daw si Marcos para ma-distract ang publiko mula sa issue ng national budget. Ang isa pa nilang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte humingi ng travel clearance mula kay House Speaker Martin Romualdez para sa isang personal trip ngayong araw. Kumpirmado ang flight nito pa Netherlands kaninang umaga. Sabi niya sa sulat, sariling pera niya ang gagastusin sa trip. Wala pang opisyal na pahayag ang mambabatas. Mag-aalas 12 naman ang madaling araw kagabi nang harapin ni VP Sara ang media. Kahit bise, hindi siya pinapasok sa Villamor Air Base para bisitahin ang ama. State kidnapping daw ang nangyari. Very much pamumulitika ito. Kahit ang ibang bansa nagsalita na, 'di ba? At saka saan ka ba naman nakahanap ng military airbase na chief PNP ang in charge at siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. Gaya ng kapatid nitong si Pulong, sinundan din niya ang ama sa Netherlands. Meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Una na raw siyang sinabihan ni Digong na wag nang maghintay sa labas ng airbase, pero tumanggi siyang umuwi. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. Bagamat hindi dinetalye, meron daw mga naging sulat sa pagitan niya at ng Pangulo. Doon daw sinabi ni Marcos na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Plano raw ng bise na ilahad ang sulat sa publiko. Sabi naman ng kanyang ina, kailangan niyang maghanda sakaling siya naman ang targetin ng ICC. My mother warned me about me as the next target for the ICC. Naging emosyonal din si Senator Bongo nang lumipad na ang eroplano ni Digong kagabi. This is the saddest day in Philippine history. Masakit daw para sa senador ang nangyari kay Tatay Digong. Di lang daw mentor, kundi parang tunay na ama na ang turing ng dating aide kay Duterte. Senador, makatarungan ba yung ginawa nilang
Yes. Kayo ang tanong ko. Kayo ang tatanong ko. Pilipino. Kayo ang una. Thank you. Salamat sa inyong suporta. Corina, kakapasok lang na balita, nagsalita na si Senator Bato de la Rosa tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. And also this is after yung TRO na dinenay ng Korte Suprema sa petisyon niya kahapon na ipatigil yung pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. At kasabay niya handa raw siyang samahan si dating Pangulong Duterte sa ICC, hoping na they would allow him to take care of him or to take care of the former president. At kasabay din yan, nagpalit din ng profile picture at cover photo si Vice President Sara Duterte sa lahat ng social media platforms niya, at graphics ito na may text na "Bring PRRD back home" sa isang red na ribbon at may fist emoji na simbolo na ng Duterte camp. Corina. So Hana, since nagsalita na nga si Senador Bato de la Rosa, nabanggit ba niya kung nasaan siya ngayon? Bakit daw hindi siya makontak itong mga nakaraang araw? Siya ba'y nagtatago? Yes, Corina, according to Senator Bato de la Rosa, nang makausap niya ang Senate media kanina, in his exact words, nasa pagitan daw siya ng bundok ng Surigao at Agusan at bumabalang daw siya for a signal, at this is for a campaign-related activity. At kaya raw hindi siya makontak the past few days ay dahil nga inaasikaso nila yung petisyon na inihain kahapon sa Korte Suprema ni Attorney Torion. And he further explained na Friday pa lang daw ay nagkaroon na kung kailan lilipad sana siya pa Hong Kong for the OFW Thanksgiving event nung Sunday, ay nagkaroon na sila ng info na on the arrest of former President Rodrigo Duterte, kaya inayos nila ang petisyon at kaya raw naka-off yung phone niya for that kasi hindi siya makontak ng media dahil daw marami raw tumatawag at yan ang dahilan umano kaya rin hindi siya nakapunta sa Villamor Air Base kagabi. Corina. Okay, maraming salamat, Hana T. Nagulat ang live mula sa Senado.